Magandang gabi po. So, thank you po sa pagpayag sa aming interview. Ito po ay para lamang sa pag-aaral tungkol sa pagkilala ng iba't ibang relihiyon. So, for the first question po, ano ang relihiyon na kinabibilangan mo? Ako ay kabilang sa Iglesia ni Cristo. So, paano niyo po nakilala ito? Ever since, bali nung pinanganak, since birth, iglesia na yung parents ko. So, pati ako sa iglesia na rin ako na parang na-baptize, gano'n. Ilang taon ka na po kabilang dito? Since birth, so bali nasa 38 years na. So, ano ang mga tradisyon o ritual sa iyong relihiyon na mahalaga para sa iyo? Siguro para sa akin, syempre yung pagsamba mismo. Kasi para sa amin, sacred kasi yun eh. So, kahit naman siguro anong religion, yung mismong pagsamba, sacred yun. Tapos doon kami nakakarinig ng mga lectures, mga advice, mga pagpapayo, lalo na about sa life. Yan, kagaya ngayon, maraming mga problema, mga kagaya niya, may mga bagyo, mga ganun, di ba? So, yun, dun, kumbaga dun kami nakakahugot ng mga, yung pagpapalakas ng loob, ayun. Tsaka, yun, though, kahit saan naman pwede tayo mag-pray, pero iba pa rin kasi pag nasa church, kasi parang mas peaceful siya pag nandun sa church. Tapos, kumbaga doon mo mailalabas yung lahat ng mga problema mo, makakapag-pray ka talaga ng taimtim, gano'n. Makakapag-pray ka talaga ng taimtim na lahat ng pain mo malalabas mo. Tapos pag after ng pagsama, parang freshen up ka na, gano'n. Parang na-cleanse ka na, ayan. Gagaan na yung loob mo. Ayun lang. So, next po is, paano ka nakikipagkaibigan o salamuha sa mga taong kaiba ng relihiyon mo? Gaya din naman ng mga normal na pakikipag-friendship. Siguro sa part lang namin kasi may mga bagay na bawal sa amin, ganon. So, kailangan lang namin tandaan kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Ayun. Kagaya sa amin, bawal kami, hanggat maaari, bawal uminom ng alak, mga ganon. So, pwede naman kami mag-join sa mga celebration. Yun lang, hanggat maaari, wag lang iinom ng alak. Yun lang, siguro magiging mindful lang sa mga hindi namin pwedeng dapat gawin. Next is, paano mo pinanatili ang iyong sariling pananampalataya habang nirerespeto ang iba? Honestly, pagdating kasi sa religion, talaga mahirap makipag-argue kasi syempre iba-iba tayo ng paniniwala. Syempre, kung ano yung pinapaniwalaan natin, kailangan natin i-defend, di ba? So, ayun, pag yun kasi yung paniniwala mo, hindi natin yan basta-basta mababago. Kaya ako, sa part ko, siguro hanggat maaari, hindi na lang ako nakikisawsaw. Lalo na yung mga, pag halimbawa may nambabash siya sa social media, yan, hindi mo na lang siya papansinin para kumbaga yun na lang din yung way mo para mag-respect ng ibang religion. Para sila din, i-respect din nila yung religion mo. Yes. So, sa tingin mo po ba, magkakaroon pa rin tayo ng pagkakaisa kahit magkakaiba ang ating relihiyon? Feeling ko oo naman. Nasa tao lang din naman talaga yan eh. Siguro may mga tao lang talaga na siguro parang lang talaga nila makipag-argue. Ganon. May mga tao lang talaga siguro na gusto makipag-argue yan. Pero feeling ko naman kung iba yung religion mo, ikaw, sila din, irerespeto ka din nila. Yes. So, for the last question po, may mensahe ka po ba na nais mong iparating sa mga tao tungkol sa pagkakaisa at respeto sa kabila ng mga pagkakaiba sa relihiyon?
Ayun, siguro para sa akin yung, sabi nga, di ba, don't do unto others what you do not want to do others unto you. So, ayun, kung gusto natin na respetuhin tayo ng iba sa paniniwala natin, dapat tayo rin mismo matuto tayong rumespeto sa paniniwala ng iba. Ayun, yun lang. So, maraming salamat po, Ate Neng. So, ang iyong mga kasagutan po ay lubos na makakatulong po sa amin upang mas makilala po ang inyong relihiyon. Yan lamang po. Thank you po. Thank you, Camille. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po.